Sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa sanglibutan, tanggapin natin ang isang banal at dakilang pagbati buhat sa Espiritu ng Diyos sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nakagagalak isipin, mga kapatid at mga kaibigan, na tayong lahat mga kapatid, bawat sa atin ay isang tunay na naghahangad na magkaroon ng relasyon o kaugnayan sa Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, isang bagay na marapat nating pakaunawain kung paano tayo magkakaroon ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga ba na tayo magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos kung hindi tayo bahagi ng isang bayan na inibig ng Diyos at binigyan ng walang hanggang tipan? Mga kapatid at mga kaibigan, upang hindi tayo magsihigit sa mga bagay na nasa sulat, ating basahin kung ano yung pangalan ng bayan na inibig ng Diyos at binigyan ng walang hanggang tipan. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po isang napakadakilang bagay na darating sa ating pagkaunawa at sa ating pag-iingat dito at pananatili sa bayan ng Diyos. Patuloy tayong bibigyan ng pagkaunawa at kagalakan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat pinili ng Panginoon ang Sayon, kanyang ninasa na pinakatahanan niya. Ito'y aking pangingahang dako magpakailanman. Dito ako tatahan sapagkat aking ninasa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kung Amen. nais mo, kung nais natin na magkaroon ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa managaling ng karunungan ng Diyos, kinakailangan po na tayo maging bahagi ng isang bayang pinili at ninasang maging dakong tahanan ng ating Panginoong Diyos magpakailan-kailan pa yan paman. Ano po yan mga kapatid at mga kaibigan? Yan po ang kanyang banal na bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy ang paanyaya, manatili tayo sa kanyang bayan at patuloy tayong umawit ng pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang kabanang-banalang pangalan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. we praise you God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating alalahanin na ang may kaugnayan sa Diyos ay ang may mga patutuo sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo. Sa banal na bayang hirang, ipakilala natin ang pangalan ng ating dakilang bayan, ang bayan ng Diyos. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya.
pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng sayon ng ating Panginoon. Tayo'y nagkaroon ng kaugnayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo, bagay na ating taus-pusong ipinagpapasalamat sa ating Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng kaliyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayo, mga kapatid, na magtaas ng dakilang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa, at lahat-lahat ng mga bagay. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong bayan ay patuloy na nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kapanal-panalang pangalan. Amen. Sa pagmamagitan, Panginoon, ng iyong bugtong na anak na isinugo para sa iyong bayan, tunay nga, Panginoon, na nagagalak kami na aming tanggapin ang dakilang pagkaunawa na bilang bayan na may dalisay na kaugnayan sa iyo ay humirang ka ng iyong mga lingkod upang ang iyong katwiran ay saysayin sa buong kalibutan upang igawad mo na sa sinumang taong nagsisihanap ng iyong kalooban ang isang dakila at banal na kapayapaan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na ilagak sa iyo ang lahat ng mga bagay. Yamang ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat ang nakakaalam ng mga panahon, hangganan ng mga panahon, at bahagi ng mga panahon kung saan ang bawat isa na bahagi ng iyong bayan ay tatawagin mo na at makikiisang upuri at luluwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, magbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang payapaan po ay sumaating lahat bilang buhay na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo ng buong katapangan na ang kanyang layunin sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, ang Diyos ay pag-ibig. Amen.
Nakuha po natin, ipapangaral yung katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Bilang sarili nating tagapagligtas, itinuturo ang lahat ng mga bagay na hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Yan po yung kanyang advocacy. Amen. Yan po yung layunin niya sa lahat ng mga tao. Kaya po, makiramdam tayo at magbasid tayo sa lahat ng mga bansa. Ano po? Tumingala tayo sa langit. Upang maalala natin na may tunay na Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ng puno, ng dagat, ng ilog, ng hayop, at lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. So dahil sa kawakasan ng sanlibutan, pawang ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ay temporary lamang. Amen po ba? Amen. So naglaan siya ng napakadakila at napakadalisay na alalahanin na natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naglaan na siya ng nalalabing araw, ano? Eto, kaya tinawag na last days na eh. So, sadyang mapanganib na ang nangyayari. Magagamdam na tayo. Talagang hindi na pangkaraniwan yung mga kalamidad na dumarating. Saan tayo pupunta? Para tayo ay makatiyak ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Di ba siya rin ang nagsalita sa mga banal na propeta na ipinahanap sa atin upang masunungan natin yung katotohanan na paniniwalaan natin? Amen po ba? Amen. Di ba't ang magiging sandigan natin yung sinandigan ng mga banal na apostol Amen. na yung ating tagapagligtas ang nag-ordina? Alam niyo ba yung nag-ordina? Yung nag-appoint sa mga banal na apostol. At siya rin ang nagpatunay sa mga banal na apostol. Siya ang author, siya ang ministro, siya ang dakilang guro ng mga apostol na ipinangaral ng mga banal na apostol ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Katulad din ng mga banal na apostol, ang lahat ng mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan na inuordinahan na. Pailalim na po tayo sa ilalim ng pamamahala ng ating tagapagligtas at yung ating tagapagligtas ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos Ama sa lahat ng mga tao. Amen po ba? Amen. Tanging ang Panginoong Kristo na lang ang talagang iisang Diyos na tunay ang magiging kanlungan natin upang tayo magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. So ang katayuan po o kalagayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na napapakinggan nyo on the air sa social media, naniniwala tayong lahat ng mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan na yung sinasamba natin ay Espiritu, kaya tayo saksi na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba sa atin yung tatanggapin nating paniniwalaan natin? Yan ang katayuan ng mga itinagdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Makikilala natin na meron tayong mga matitibay at matatag na relasyon dahil tayo hinirang niya at tinawag at pinili at inihalal niya tayong isang napakatibay at napakatatag na kaharian na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na inirecord niya na sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo i-convert sa spiritual na conversation sa paniniwala. Naunawaan natin kung paano tayo magkaroon ng unawang spiritual na matransform tayo sa paniniwala. Yung ating tagapagligtas, yung guro ng mga guro, yung hukom ng mga hukom, ang gumawa ng saligan at patibayan na paniniwalaan natin upang matransform tayo sa paniniwalang spiritual. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang lahat ay ikinulong sa pagsuway upang ang Panginoon Diyos ay mahabag sa dapat niyang kahabagan. Amen po ba? Amen. So alam nating lahat na napailalim tayo sa sumpa ng aral ng sanlibutan. Galatia chapter 3 verse 4, ano po?
Romans chapter 11 verse 32. Romans chapter 6 verse 23. So yan yung kinalalagyan natin kaya binabago yung paniniwala natin. Ayaw niya mapahamak ang sino man sa buong sanlibutan. Isinugo niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay maniwala ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung introduction. Ito po yung babasahin ko. Mikas chapter 4 verse 1, 2, and 3. Ano po? Ano po sinasabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas? Unawain po natin mabuti upang kung paano inordinahan yung mga banal na apostole, gayon din tayo mga iniimbitahan ng maordinahan katulad nung anointing ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. The same spirit, the same anointing yung tatanggapin natin. Ano po? Kung paano in-appoint yung mga banal na apostol, tayo rin ina-appoint na isang matibay at matatag na kaharian na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na inirecord na sa langit. Amen po ba? Amen. Di ba nakagagalak sa bawat magiging participant ng Panginoon na tayo mga inimbitahan, kaya tayo iniimbitahan, alipin tayo ng pagsuway ng araw ng sanlibutan. Paano tayo? Tayo recorded na tayo in heaven. Amen po ba? Amen. Amen. May relasyon tayo, bawat isa, bagamat marami masangkap ang bahagi ng kanyang sambahayan. Iisang pag-iisip, iisang espiritu yung kinilala natin lahat, at iisang espiritu yung tumawag sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ito po yung katiyakan ng mga iniimbitahan kung saan tayo pinapupunta na mag-aralan. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung may anointing na nangangaral sa social media, transparent. Walang bayad po ito. Libre po ito. Dahil ang mabuting balita ay pinapangaral na walang bayad. Ang kakanta natin dito, kaligtasan ng kaluluwa ng ating mga buong pamilya. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo, hindi kayo magdududa na scam. Wala naman pong bayad dito Kaya lang, hanapin na natin yung mga Bible natin sa ating mga tahanan. Subaybayan nyo kami. Upang mamula tayo, magliwanag sa puso't isip natin, yung napapakinggan at napapanood natin sa social media, ano po, on the air, na masusubaybayan nyo kami, may Bible tayo sa ating mga tahanan. Kung ano yung binabasa ko sa King James Version, gayon din nyo mababasa sa inyong mga tahanan. Amen po ba? Amen. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon Diyos laganap sa buong sanlibutan. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang sandigan ng ating paniniwala. Ang Panginoong Jesucristo ang sandigan ng ating kapayapaan at kapanatagan. Sa Kanya lang tayo merong huhuguting pag-asa. Ano? Ang Diyos ay pag-ibig. Sinabi ng ating tagapagligtas sa pagparito niya, yung mga nag-iintay sa Kanya na tapat na hindi napupunta sa mga itinayong mga kaharian dito ng mga relihiyon Yun ang mga tapat na katiwala Amen po ba? Amen. Paki-download po natin yung Bible natin sa gadget natin, ano? And then, paki-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Sa bawat participant, kayo rin ang magagalak Bakit po? Dahil sa banal na kasulatan, patutunayan niya na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ay kalipunan ng mga mananampalataya. Mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Siya din po ang magpapatunay sa banal na kasulatan na ang bundok ng Zion dalisay na reliyon na nakatala na sa langit. Habang nagpupulong tayo rito ang pinagpupulungan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol at pinagtibay sa mga iglesia na gaganap, tutupad ng katuwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. May katiyakan tayo sa pagbabantay at paghihintay natin. At nais ng Panginoong Jesucristo na marinig natin ito kung saan tayo iniimbitahan at pinapupunta upang mag-aralan. Amen po ba? Amen. Specific po itong hula na matutupad sa ating mga mananampalataya sa panahon ng kawakasan. Kaya iniimbitahan na tayo dahil mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Hindi natin pwedeng sandigan yung mga temporaryong mga bagay.
sandigan natin yung ating tagapagligtas, paniwalaan natin at siya lang ang may kapangyarihang magligtas sa atin dito sa mapanganib na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yan yung last option sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Mikas chapter 4, verse 1, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at ang mga tao ay paroroon sa kanya. Tingnan nyo. Nawain natin mabuti yung sinasabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas. Ano po? Ito po yung tagapamahala, yung ating paniniwalaan ng Panginoong Jesucristo na natupad na sa atin ngayon, ano? Na hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, na mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Kaya hinahanap yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, maraming lumitaw na mga huwag na mananamba. Amen po ba? Ngunit sa huling araw, ito na ang huling araw, napakadakilang imbitasyon. Pag-aralan natin mabuti, kaya tayo iniimbitahan, alipin tayo ng walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok. Tingnan nyo, ang bundok ng bahay ng Panginoon matatatag sa mga taluktok ng bundok. Pinakamatayog na bundok ito. Hindi po literal na bundok ito. Mga mananampalataya po ito na manggagaling sa apat na bahagi ng haligi ng mundo. Amen po ba? Amen. Manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Pag pinag-abot natin yan, pinataas natin yan, yung paggagalingan ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pinakamatayog na taluktok ng mga bundok yan. Diyan manggagaling ang mga banal sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya ang pangangaral, true, transparent. Amen po ba? Amen. Ito po yung breakthrough. Naunawaan na natin, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at sa mga at ang mga tao ay paroroon sa Kanya. Sa bundok ng bahay ng Panginoon, yung mga tao pupunta ron dahil doon lang magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan at katiwasayan ang maglalagat ng paniniwala na mamumula tayo sa katotohanan, na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Saksi tayo, nagpapatotoo na binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. Nag-iintay na tayo, nadatnan tayo na mga tapat na katiwala. Inihahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo bilang mga saksing tapat ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tayo po yung tinawag niyan banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Recorded in heaven. At yung mga iniimbitahan na itinala na sa langit, nag-iintay po ng katuparan na umahayag na yung ating tagapagligtas sa alapaapi. Nag-iintay tayo ng katuparan na sa isang kisap matay, magiging katulad niya tayo. Amen po ba? Amen. Sinabi po niya yan. Roma chapter 9 verse 33. Roma chapter 8 verse 29. Pakisubaybayan nyo kami, pakibasa natin ito. Upang sa pagparito niya, huwag tayo mga mapahiya sa harapan niya. Amen po ba? Manatili tayong tapat, mga kapatid at mga kaibigan. Wala pong bayad dito. Pero pakikinabangan natin dito yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong pamilya. Ano po? Verse 2 ng Book of Micah, chapter 4, at maraming bansay magsisiparoot, magsasabi, magsiparito kayo, at tayo ay magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob. At siya magtuturo sa atin ng kanyang mga daan at tayo magsisilakan sa kanyang mga landas sapagkat sa Sayon ay lalabas
ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Naunawaan po natin to all partakers, to all participant ng ating tagapagligtas. Tao rin ako katulad nyo na ginamit niya na itayo upang salitain ko ang hula ng mga banal na propeta na meron tayong tinutupad na hula na ito yung walang dagdag, walang bawas, balansyado, ano po? Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Sakto lang to. Amen po ba? Amen. Ang magdagdag ay daragdagan ng salot hanggang sa malipol, ano po? Ang magbawas naman sa aklat ng hula na ito ay hindi na makapapasok sa bayang banal ng Panginoon Diyos. Amen po ba? So napakasela. Napakasela niya, ano po? Dahil siya Diyos na banal, Diyos na maluwalhati, Diyos na walang kapintasan, Diyos na walang dungis. Dahil ang tumutupad nito, yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Saan po lalabas ang kautusan? Sa banal na bundok ng Zion, recorded in heaven. Sa hula ni Propeta Mikas. Amen po ba? Amen. Maraming balsay magsisiparoon. Magsasabi, magsiparito kayo at tayo'y magsiawon sa bundok ng Panginoon. At ang bahay ng Diyos ni Jacob at siya'y magtuturo sa atin ang kanyang daan. At tayo'y magsisilakan sa kanyang mga landas sapagkat sa sayon ay lalabas ang kautusan. At ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Naunawaan natin. Sabi ng Panginoon doon ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Paniwalaan natin yung tagapamagitan na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksihan natin yung hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Yan po yung katotohanan na magliliwanag sa puso't isip natin. Maliwanag po ba? Sinabi ng ating tagapagligtas na siya yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Walang makararating sa kanyang Ama, kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Paniwalaan po natin yung ating tagapamagitan na siya yung daan ng paniniwala natin. Saksihan natin yung ating tagapagligtas na binuhay siya in the third day at pinatunayan ng kanyang Ama sa lahat ng mga bansa nang buhayin niya maguli in the third day yung kanyang anak. Tahayag ang larawan ng ating sinasamba na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Yan po ang katayuan ng mga iglesia na itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Meron tayong pinaniniwalaang patotoo. Yan po yung may mga matitibay at matatag na relasyon. May patotoong ipinaghihiyawan sa social media. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ang buhay na walang hanggan, may patotoong pinaniniwalaan. 1 John chapter 5, 9, 10, 11, 12, up to 13. Pakibasa po natin para masatisfy tayo. Ano po? Para yung pauhawan natin maibisan. Ibig sabihin mapawi yung ating kauhawan. Talagang sa huling panahon sa Panginoong Jesucristo lang natin talaga mararamdaman yung kapanatagan, yung comfort, yung kapayapaan, yung kaaliwan, yung kagalakan, yung pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito, yung puspos ng pag-ibig, puspos ng pagtitiis, puspos ng pagsisisi sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Ano po? Kumpleto yung espiritu binibigay sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito maraming bansa magsisiparon magsisiaw sa bundok ng Panginoon, sa bahay ni Jacob Dito tayo sa banal na bundok ng Zion, iniimbitahan upang magsipag-aral. Amen po ba? Amen. Matutupad sa atin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas ngayon. Amen po ba? Amen. Dito lang natin masusumpungan ang kapayapaan at kapanatagan ng pag-iintay natin bawat isa.
Dahil may sinabi yung tagapagligtas natin na tumawag at humingi at humirang sa atin na naghalal ng isang matibay at matatag na kaharian na di makikilos sa paniniwalang espiritual sa panahon ng kawakasan. Binibigyan tayo ng assurance of faith na kung mahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Sinabi po niya yan. Naramdaman nyo? Hindi natin siya nakikita. Naramdaman nyo yung mga hula ng mga banal na propeta na meron tayong pag-asa sa paghihintay habang nagpupulong tayo ng araw ng Sabat. Nanginginig na tayo, namamahinga na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng mundo. Amen po ba? Amen. Siya ang nagpisan sa atin. Siya ang nagbuklod sa atin. Ibinuklod tayo ng karunungan niya. Ibinuklod tayo ng espiritu niya na pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas siya. Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya bilang hinirang, saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Hindi tayo makakailangan ng ibang aklat na kasama. Amen po ba? Amen. Sinabi kay Propeta Isaias, chapter 34, verse 16, saliksikin ninyo sa banal na kasulatan. Pinasasaliksik pinababasa po Isa may hindi magkukulang at makakailangan ng kasama. Amen po ba? Kundi pipisagin tayo ng kanyang bibig at pipisagin tayo ng kanyang espiritu. Amen po ba tayo? Amen. Paniwalaan natin na espiritu yung ating tagapagligtas dahil doon tayo bubuklurin doon tayo pipisanin doon tayo iipunin sa paniniwalang espiritual. Dahil binibigkis na tayo ng katwiran ng patotoo Tinatataan na tayo ng binhi ng patotoo sa panahon ng kawakasan. Nakatatak sa puso't isip natin, lumalabas sa labi natin, hindi nahihiwalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. So nakagagalak maghintay at magbantay ng katuparan ng lahat ng mga bagay sa muli niyang pagparito. Daratnan tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Nag-gets na natin yung hula ni Propeta Mikas. Naunawaan na po natin. Lahat ng mga bansa dito iniimbitahan sa banal na bundok ng Sayon. At ang bundok po ng Sayon, ang kalagayan natin, ang katayuan natin sa paniniwalang espiritual, mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. May katiyakan tayo sa pag-iintay natin na datnan tayo mga tapat na katiwala na sa isang matay mababago tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ingatan natin mabuti yung napapakinggan natin, transparent ito sa social media. May kalakip itong pag-asa, pag-ibig, paniniwala, pag-alakan, pagtitiis, pagpipigil sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nagsisisi na tayo sa walang kwentang aral ng sanlibutan dahil dyan tayo naalipin. Amen po ba? Yan ang pagsisisihan natin kasalanan. Tatandaan natin patuloy, pagdating sa laman, yung ina-apply natin, may sumasaklo na gobyerno sa atin pagdating sa laman. Amen po ba? Amen. Pagdating sa spiritual, isinugo yung mamamahala sa atin. Kaya siya yung author ng ating paniniwala. Siya yung gumawa ng patuloy na paniniwalaan natin. Siya yung guro na nag-alay ng buhay sa kanyang bayan. Amen po ba? Na ang bayan dito yung mga mananampalataya, yung mga iglesia na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan. Tumutok-tok siya sa ating pintuan, buksan na natin yung ating mga puso at patuloyin na natin yung katwiran ng patotoo upang makatyak na tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kasalo natin siya sa huling hapunan. Ang babaeng bao at dalisay na relihiyon, pinadadalaw na po ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. At bilang tao, ito'y napakadakila nating opportunity na aalalahanin patuloy. Wala pong bayan dito, hindi kayo mag-aalala. Pero pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng kaluluwa natin at kaligtasan ng mga pamilya natin. Amen po ba? Amen. Papanganib na ang panahon ng kawakasan. Talagang nandito na ang mga tao sa panahon ng kawakasan. At talagang magbantay na tayo at magsuri sa mga nangyayari sa panahon ng kawakasan. Hindi na pangkaraniwan ang nangyayari. Sa lahat ng iniimbitahan, inaalis niya yung takot. Pinapalitan niya ng katiyakan, ng pag-asa sa pag-iintay natin na datnan tayo mga tapat ng atiwala. Amen po ba? Amen. Ang natatakot ay hindi pa
nakakaunawa. Ang natatakot ay hindi naniniwala. Ang naniniwala ay hindi nahatulan. Ang hindi naniniwala ay hahatulan pa. Amen po ba? Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang pakakak sa sayon. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Nagigets po natin doon sa imbitasyon sa lahat ng mga bansa. Dito tayo pinag-aaral sa banal na bundok ng Sayon. Dito rin ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sinasabing magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Di nakarelated po yung sinabi kay Propeta Micas at saka yung sinabi kay Propeta Joel. Related po, isa lang ang nagsalita kay Propeta Micas at kay Propeta Joel. Amen po ba? Amen. Pero nagkita, nakaugnay na parehas yung kanilang mga hula na tinutupad natin, nakukuha po natin, naunawaan natin. Yung sinabi kay Propeta Micas at yung kay Propeta Joel, iisa espiritu na nagsalita sa kanila pero the same. Yung katuparan sa bundok ng Sayon, hihipan ng tinig ng pakakak. Sa bundok ng Sayon, iniimbitahan ng maraming bansa. Sa bundok ng Sayon tayo pinagbubulay-bulay at pinag-aaral sapagkat sa bundok ng Sayon lalabas ang kautusan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin yung katuparan ng mula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Sumasa atin bawat isa ang ating tagapagligtas. Tumatahan sa puso natin at isip natin yung katuwiran ng patotoo. Amen po ba? Kaya dinasa niya na pinili niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man yung bawat individual na iniimbitahan at pinagpapaunawaan, mananahan na yung katuwiran ng patotoo sa puso at isip natin. Nahayag na sa namin natin yung relasyon natin na saksi tayo na binuhay siya mamuli in Duterte. Amen po ba? Kaya ang invitasyon nationwide, worldwide. Nakuha natin yung napaka-dalisay na pangangaral sa buong mundo na ang invitasyon sa bundok ng Sayon tayo iniimbitahan lahat na mag-aral sapagkat sa bundok ng Sayon lalabas ang kautusan. At sa bundok din ng Sayon tatawag ang lahat ng maliligtas. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doroon yaong makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Yung sinabi kay Propeta Joel at sinabi kay Propeta Micas, isa lang po yung naging katuparan ng mga mag-a-apply sa paniniwala ngayon. Amen po ba? Amen. Joel chapter 3 verse 17. Sa gayon, inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa Sayon na aking banal na bundok. Kung magkagayoy magiging banal ang Jerusalem at hindi na daraan pa sa kanya ang mga taga-ibang lupa. Ano po yung hindi daraan dito taga-ibang lupa? Na sinasabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel na malalaman ng lahat ng mga bansa na ang Panginoon Diyos ay tumatahan sa Sayon na aking banal na bundok. Yung pong hindi na makakakilala sa Panginoong Jesucristo. Pero yung mga iniimbitahan, may pagkakataon pa po tayo sa panahon ng kabatasan. Huwag kayong mag-alala, wala pong bayad ito, libre ito. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung lahat ng iniimbitahan ng mga bansa. Na sinasabi dito na malalaman ng lahat ng mga tao sa buong mundo na ang Panginoon Diyos ay tumatahan sa bundok ng Sayon. Sa bawat individual, mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin
Dahil yan yung hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Na kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doroon din tayong lahat. Amen po ba? Amen. The same ano po, yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Micas at kay Propeta Joel. Ngayon, puntahan natin si Propeta Isaias. Kung ano yung sinabi kay Propeta Micas, kay Propeta Joel, kay Propeta Isaias, ganon din. The same thing yung sinabi na natupad. So, isa espiritu ni Propeta Isaias, ni Propeta Joel, ni Propeta Micas. Amen po ba? Amen. Kaya nga, magkaisa tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. One Spirit tayong lahat. Naunawaan natin na hindi magulo. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kapayapaan. Ang Diyos ay hindi nagtatani. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 28, verse 16, ano po? Ang saligan na paniniwalaan natin, inilagay din niya ito, buong Isaiah chapter 28, verse 16, inilagay din niya ito sa banal na bundok ng Zion. Nagigets po natin, iisa lang yung bayang banal niya na hinirang na pinili na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. In book of Micah, chapter 4, verse 7, magkahari sa banal na bundok ng Zion, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, ang tagapagligtas. So napakapalad natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa sino mang magiging followers ng Panginoong Jesucristo, tapat nating paniwalaan na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo ang paghaharian niya. Amen po ba? Amen. Maghahari sa puso natin yung katwiran ng ating tagapagligtas na meron tayong mga tatak ng binhi ng patotoo. Amen po ba? Amen. Hindi nawawalay sa puso't isip natin, ano? Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin na meron tayong purified relation. Meron tayong genuine relation. Amen po ba? So, napakatatag ng pag-asa doon sa mga iniimbitahan na gagawin nating kanlungan yung katwiran ng patotoo. Dahil ang lahat ng mga bagay na temporary na nakikita ng ating mga mata ay mawawala ng value, mawawala ng kabuluhan. Pero ang kaliit-liitan at gatuldukman ng kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? So nakagagalak mag-intay ano, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias. Narito aking ilalagay sa sayo na pinakapatibayan ang isang batong subok, isang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi nagmamadali. Amen po ba tayo doon? Mga kapatid at kaibigan. Sa sayo na inilagay ang patibayan na paniniwalaan natin ng mga iniimbitahan ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Maging ang watawat o katwiran niya, dito rin sa bundok ng Sayon ipapangaral. Kaya po specific na ang bayang banal niya na pinili na sariling pag-aari, malalaman ng lahat ng mga tao nationwide, worldwide, na sa banal na bundok ng Sayon, tumatahan ang hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. Kaya yung sinabi kay Propeta Micah kasi maghahari ang Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Sa mga kalalakihan at kababaihan na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan, siya yung ating gawing sandigan upang sa paglalakbay natin meron tayong one direction lahat na kung saan naroon yung hukom ng mga hukumin, mararating natin yung kinaroroonan ng hukom ng mga hukom. Siya rin ang naghanda ng tahanan sa langit sa mga iniimbitahan na ipamuhay na natin itong katotohanan na nangyari sa
kasaysayan ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. May paniniwalaan tayo, patotoo, na yan yung selyo na iniwanan sa atin, na nakatatak sa puso't isip natin, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na ginawang halimbawa na tutularan natin bawat isa. Siya po yung ating Spirit of Comforter. Siya yung Espiritong mga aliw na nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya, na inia-apply na natin ito ngayon sa panahon ng kawakasan, na mga inihahanda niya na sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Lagi nating tatandaan na hindi tayo ang pumili sa Panginoon Diyos, kundi tayo ang tinawag at pinili niya at hinirang niya upang magbunga sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Lumago sa kaalaman, sumagana sa paniniwala. Sumagana sa karunungan, habang nag-iintay tayo, makatatayo tayo sa muli niyang pagparito dahil siya rin ang naghanda sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Pinagyayaman tayo sa paniniwala, sa pag-asa upang mapuspos tayo ng kagalakan, pinagtitibay tayo sa paniniwala, pinatatatag tayo sa paniniwala upang sa muli niyang pagparito, mapuspos tayong lahat ng kagalakan sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide, Amen. listen carefully, people of Zion. Makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Nagkakaroon na ng shaking nationwide, worldwide. Talagang nagbibigay na siya ng napakadakilang paalala. Kaya tayong lahat ay ginigising na at iminumulat na sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Nakapi na po natin yung sinabi kay Propeta Mikas, sinabi kay Propeta Joel, sinabi kay Propeta Isaias. Iisa lang po yung katuparan ng mga banal na propeta na sinusubaybayan natin yung hula. Amen po ba? Amen. Mabuti ang inyong ginagawa na may hula tayong sinusubaybayan. Gaya tayo ng isang ilawan na inilagay sa pinakamatayog na dako na lumalakas yung ilaw at natatanglawan yung madilim na dako. Madiliwanag na. Amen po ba? Aalingaw-ngaw na ang tinig ng pakaka nationwide, worldwide. At hindi kayang pigilin ito ng sino man dahil ito na yung panahon na itinakda ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, na ipapahayag na ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga nalalabi na tagapagmana ng kanyang pangako. O kay ganda ng pangyapak niyaong nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, nagdadala ng kapayapaan sa silong mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8, na kung bumalik ang Panginoon sa Zion ay makikita natin siya ng mukhaan. Amen po ba tayo? Amen. Nakagagalak ko sa pagpupulong natin, may hinihintay tayong katiyakan sa pagparito niya. Ano po? Amen po ba? Hindi pinaniwalaan tayong hula na pinagtibay naman ng mga banal na apostol, yung katuparan ng hula. Ang Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo, pinatunayan niya sa buong mundo nang buhayin niya maguli yung kanyang anak. At ipinakilala naman ng kanyang anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama, na yung kanyang Ama ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Di yung anak, Espiritu rin, walang laman, walang mga buto. Kaya the same Spirit sila. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, lahat ng iniimbitahan na nag-iintay, umahayag siya, mahayag din katulad niya. Amen po ba? Di magiging Espiritu tayo sa pag-iintay natin, kaya tayo nagpupulong. Inaalala natin yung kamatayan niya sa krus, yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Nagigets natin yung
yung ipinapangaral na kabutihan at kagandaang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Merong pakikinabangan yung mga listeners, yung mga participant ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. May pakikinabangan yung mga listeners, yung mga participant sa pag-iintay, sa napapakinggan natin na ipinapangaral ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Ang Diyos ay pag-ibig, wala po siyang itinatangi. Amen po ba? Wala pong bayad dito. Kapayapaan ay sumaating lahat sa panahon ng kawakasan. Amen. Yung mga banal na apostol, nung tatna ng ating tagapagligtas, binatoy silang kapayapaan ay sumain yung lahat. Dahil nahayag na ang Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Nung inapoint ang mga banal na apostol na pinapunta sa Mount of Galilee, nung siya aakyat na sa langit, binasbasan yung mga banal na apostol. Sinabi ng Panginoong Jesucristo ay pangalan nyo at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga bansa. Kasama nyo po hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Gaya ng mga apostol na inapoint na nangaral, inordinahan, sinertipikahan, binasbasan. Gayon din ang Iglesia ng banal na bundok ng Sayon na bahagi ng kanyang banal na templo, bahagi ng kanyang sambahayan. Gayon din niya binasbasan ang Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung iisang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na sinasabing magkaisa tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Naramdaman po natin na nakarelated lahat yung sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta sa katuparan ng ating tagapagligtas na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. The same Spirit. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung doktor ng mga doktor, yung Master of Doctorate of Divinity. Jesus Christ is the greatest Master of Divinity. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest motivator. Jesus Christ is the greatest Master of Masters. Jesus Christ is the greatest author of author. Amen po ba? Siya ang gumawa ng saligan na paniniwalaan natin. Sa Kanya lang natin ilalagak yung paniniwala natin upang matiyak natin yung kaligtasan ng mga kaluluwa natin at ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Ito yung revelasyon ng ating buhay na Diyos na sa pangalan ni Jesucristo minahal niya tayong lahat. Tatandaan natin, iisa lang po ipinako sa krus. Yung author ng mga author ng ating paniniwala. Isa lang po ang binuhay na makuli na iniintay natin na mahayag sa alapaap. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya magsuri tayo sa panahon ng kawakasan. Ano po, mga kapatid at kaibigan. At talagang ito na yung last will testament bilang sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ito yung testament, last will testament ng Panginoong Diyos eh. Ilagak na natin sa ating tagapagligtas yung paniniwala natin. Magpatotoo na tayo na binuhay siya in the third day. Tayo yung tagapagmana, kanya ito yung covenant ng last will testament. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Ako'y nagagalak, mga kapatid at mga kaibigan, bilang katulad yung tao, maunawaan natin na talagang yung lumalabas sa labi ko'y kalooban ng Panginoon Diyos. At ako'y bilang katulad yung tao, ginamit lang niya kasangkapan upang ibukay labi ko, ihayag ko yung lahat na sinabi niya sa mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol, yung paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, na sinabi ng ating tagapagligtas na tumawag at pumili at humirang sa atin na isang matibay at matatag na kaharian, na inirecord niya na sa langit ang pagpupulong natin sa sanlibutan,
na inaalala natin yung katwiran ng kanyang pagkabuhay na maguli sa panahon ng kawakasan, sinabi niya na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. Ito po'y katiyakan ng paniniwala natin. Naramdaman natin yung presensya na hindi natin nakita yung nangyari. Pero ngayon, yung nakatala sa banal na kasulatan, nararamdaman natin yung presensya ng salita niya. Na sinabi niya na kung saan siya naroroon, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. 8:29 ng Roma. Amen po ba? Amen. At sa pagparito niya, hindi tayo mapapahiya dahil siya tumawag at humirang sa atin. Siya naghalal sa atin na isang matibay at matatag na kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Siya po ang nagtayo, siya rin ang tumawag sa pangalan ng dalisay na relihiyon na inihanda niya na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Sa labi na nanggaling yung salita na tinawag niya na yung kanyang kaharian, iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Maliwanag po ba? Amen. Yung mga itinakdang tagapagmana, nag-iintay tayong mabago sa isang kisat mata sa huli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ay maraming aangkin ng Sayon, kaya ang katayuan ng mga itinakda, ipinaghihiyawan sa social media na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Mga napupuot sa walang kapuluhang aral ng sanlibutan. At ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, hindi po pinagtatalunan ito. Ipinapangaral po ito na may pag-ibig. Pinapangaral ito na walang bayad upang pakinabangan ng mga iglesia na naligaw sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Napakatibay ng banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Ano po? Tayo ang bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas. Kung ano ang larawan ng panganay, gayon din ang larawan ng bunga. Amen po ba? Amen. Espiritu yung panganay, yung bunga naman ng panganay, na maraming magkakapatid, kumahayag yung panganay sa alapaap, gayon din ang magiging larawan ng bunga ng panganay, na maraming magkakapatid na nakatala sa langit, ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Pinasakdal tayo sa Espiritu. Pinagiging ganap tayo sa Espiritu. Kaya po, sa imbitasyon niya, kaya talagang napaka-ingat na sinasalita, na maliwanag, na dumating ito sa pagkaunawa natin bawat isa. Ano po? In Book of Isaiah, chapter 35, verse 10, lahat ng pinagtutubos, nag-aawitan, nagpapasalamat sa bundok ng Sayon. Amen po ba? Kaya tayo nagpapasalamat, tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Diyan tayong tinubos. Hindi sa nagagawa natin sa laman. Dahil wala nang kabuluhan yung nagagawa natin sa laman. Dahil may sumasaklaw na bata sa laman. Pagdating sa espiritual na paniniwala, tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoong nag-aawitan sa Sayon at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawan at ang mga pagbubuntong hininga ay mapaparang. Naunawaan po natin, na-gets natin Amen. na maglalaho din yung kalungkutan natin, yung mga hilahin natin dito sa sanlibutan, mapapalitan na ng kagalakan yung ating mga hilahin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang liwanag ng sinasabi ng Panginoon dito at ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparong nag-aawitan sa Sayon. Ang inaawit ng mga itinatang tagapagmana, tayong mga Sayon, tayo yung mga iglesia, mga bagong awitin. At hango ito sa hula ng mga banal na propeta
Kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay na maguli. Amen po ba? Inaawit ng mga itinatnang tagapagmana yung bagong awiting panglangit na batay sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Kumukuha tayo ng awitin sa nangyaring hula. Amen po ba? Kaya bagong awitin ng itinakda. Bagong awitin yung inaawit ng mga itinakda ng ating tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. Inaawit natin yung maluwalhating awitin na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay na maguli. Sa banal na bayan, ang bundok ng Sayon, umaawit yung mga itinakda tagapagmana ng buhay na walang hanggan na nagsisipag-intay at nagsisipag-bantay sa muli niyang pagparito na datnan niya mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. May katiyakan sa pag-iintay sapagkat sinabi ng ating tagapagligtas na tumawag at humirang sa atin at pumili sa atin at naghalal sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian at tinawag niya na Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon na kung siya'y mahayag, mahayag na rin tayo sa isang kisat mata. Amen po ba? Amen. Nakagagalak ano po. Kaya sa banal na bayang hirang, ito yung banal na bayang hirang, yung pinili, ang banal na bundok ng Sayon. Umaawit ng mga bagong awitin, kaya tayo umaawit, nagpapasalamat tayo, tinubos na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ngayon meron na tayong buhay na pag-asa sa pag-iintay. Ang pinagbubulungan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Mga saksi tayo na binuhay siya maguli intindi. Nag-gets po natin, naunawaan na natin. Amen. Iisa'y tinutukoy nung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. At iisa rin yung mga aral na pinangaral ng mga banal na apostol na inordinahan ng ating tagapagligtas at pinatunayan sila. Kung paano sila pinatunayan, gayon din tayo pinatunayan at binasbasan. Amen po ba? Amen. Binasbas ang mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Do you read me, people of Zion nationwide worldwide? Amen. Ito na lang po ang natitirang pag-asa natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil ang mga temporaryong bagay na nakikita natin, nasisira, nabubulok, naglalaho. Amen po ba? Amen. Ngunit ang Panginoong Kristo, nananatili siya magpakailan-kailan pa. Kaya nakagagalak po na ibalita namin sa inyo ang lahat ng sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta. Nangyari po, ano? Yung paniniwalaan nating hula, sinaksihan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga gaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Revelation chapter 1 verse 3. Mapalan ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Sakto po ba tayo doon? Amen. Yan po yung kahayagan ng magaganap sa panahon ng kawakasan. Mapalan ang bumabasa at nakikinig ng aklat ng hula na ito. Kaya po, meron tayong aral na humahango tayo sa hula ng mga banal na propeta na nagkakaisa rin naman sila ng sinabi na matutupad. Amen po ba? Amen. At yung mga banal na apostol nagkaisa rin sila ng paniniwala na ipinangaral sa buong sanlibutan, sa mga kahintilan. Si Apostol Pablo hinihiran ng Panginoong Kristo upang ihalal na ministro sa kahintilan. Sabi nung ating tagapagligtas sa kanya doon sa Damascus itatayo kitang ministro. Ibalita mo na sabihin mo sa kahintilan na nagpakita mo sa iyo at sa pagpapakitaan ko pa. Kaya binabati namin ang lahat ng mga kapatiran bilang saksi na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Kapayapaan ay sumaating lahat sa panahon ng kawakasan. Amen. Nakuha nyo yung binasbasan. Si Apostol Pablo nag-aral sa kahintilan. Binasbasan po siya. Saksi siya sa pagkabuhay na maguli. In book of Acts chapter 2, verse 32. Lahat ng mga apostol saksi sa pagkabuhay na maguli. Sa bautismo, napailalim sila sa aral
Kaya doktrinado sila ng bautismo. Amen po ba? Amen. Instant, automatic sa napakinggan natin. Masakop tayo sa ating tagapagligtas. Wala pong bayad dito. Magaang ipamuhay po ito bilang malayang na tagalangit. Bilang mga malayang mamamayan ng Panginoong Jesucristo na mga tagalangit. So malayang ipamuhay ang Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo na magaang pasanin ang kanyang pamatok. Magaang ipamuhay yung katwiran ng patotoo. Naramdaman natin na hindi na tayo alipin ang lahat ng tradisyon at kultura na kinagis na natin sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Ang alipin, maraming kinatatakutang tradisyon at kultura. Pero yung mga refugees, yung mga strangers, yung mga hinirang, yung mga tinawag, yung mga pinili na inihalal na matibay at matatag na kaharian, hindi na po alipin, kundi payapa na namumuhay. Amen po ba? Amen. Na ipapamuhay na natin yung Ebanghelyo, yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Mga saksi na tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. At ang kaligtasan ng paghihintay natin, may patotoo tayo yung pinagsisigawan sa social media on the air. Ano po? Naunawaan natin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayo hinirang na itinayong matibay at matatag na kaharian. Ang pagpupulong natin, pinagpupulungan natin yung hula ng mga banal na propeta na nangyari. Pinatibay at pinatatag sa atin ng mga banal na apostoliko ngayon. Amen po ba? Amen. Na yung ating tagapagligtas na tumulong sa atin sa walang kamuluhang lakad ng paniniwala ng mundo, ang gumawa ng kasaysayan at patibayan. Kaya po inaalala natin yung tagapagligtas natin na Espiritu, mga saksi niya tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kaya tayo nagpupulong ginawa niya tayo ng patibayan na aalalahanin natin hanggang sa pag-iintay at pagbabantay at pagpupuyat natin sa muli niyang pagparito na datnan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Hanggang lang sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa isang hamak at bukha na kalagayan. Ano pa? Kumpleto tayo ng kasuutan ng kalasag. Kaya tayo pinasbasan, ginawa tayo ng complete armor of God. Amen po ba? May karunungan tayo ng ating tagapagligtas, oh. May bracelet tayong panangga sa suligi na walang kamuluhang aral ng sanlibutan. May tabat tayo na magkabilay talim, yung salita ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta, na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol ito sa mga iniimbitahan at tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Siya po ang gumawa ng kumpletong sandata ng kalasag natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Nakabigkis tayo ng katwiran ng patotoo sa paniniwalang espiritual. Nakapangyapak tayo ng Ebanghelyo. Ipinamumuhay na natin yung Ebanghelyo. Kaya habang nagpupulong tayo, ang pinagpupulungan natin yung nangyaring hula na pinaniwalaan natin yung pinaniwalaan ng mga banal na apostol. Amen po ba? Kung paano sila inordinahan, kung paano sila pinaspasan, kung paano sila pinatunayan. Gayon din naman ang iglesia ng banal ng bundok ng Sayon, inordinahan, sinertipikahan, pinatunayan, inirecord na sa langit ito. Amen po ba? Hindi po ba nakagagalak sa bawat nagiging participant ng tagapagligtas? Yung mga inirindim niya sa walang kabuluhang aral na sanlibutan, yung mga isinib niya sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan, di po ba nakagagalak mag-intay na datnan tayo mga faithful and wise ba? Nagpupuyat tayo, ito yung pagpupuyat binubulay-bulay natin yung kanyang kabutihan, ano po? Naunawaan po natin. Amen. Nakuha na natin yung imbitasyon sa lahat ng mga bansa. Ano po, nag-iisa lang yung katuparan ng lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta.
pagdating na sa aklat ng Hebreo, mga kapatid at kaibigan, dito talagang malasang-malasang mararamdaman natin na yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na iniimbitahan na magsipag-aral tayo sa banal na bundok ng Sayon. Maraming bansa'y magsisiparoon sa bundok ng Panginoon. Ano po? Dadapwat, nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Wow, napakadakila. Ano po? Sa English and to the spirit of just men made perfect. Amen po ba? Ito yung bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas yung mga iniimbitahan na mananalig at maniniwala sa ating tagapagligtas. Ito pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. Dadapwat na magsilapit kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Dahil sa Sayon, hindi na matahimik ang Panginoon Diyos. Book of Isaiah, chapter 62, verse 1. Amen po ba tayo? Amen. Sa atin, bawat individual, hindi na siya matahimik. Talagang inire-restore niya na yung bayang banal niya. Talagang inire-raise up niya na yung mga biktima ng walang kamuluhang aral na sanlibutan. Amen po ba? Tayo po ang bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Tignan nyo, si Abel kapuli-puli yung hain niya sa Panginoon Diyos dahil hayop na may buhay yung inihain niya. Naggalak ang Panginoon Diyos. Mas dakila yung bugtong na anak na inihain sa ating lahat na paniniwalaan natin. Di ba bang samyo at hain at amoy tayo? Amen po ba? Amen. Dahil tayo'y bunga sa pagkapanganay na nagpupulong ng mga iglesia na nakatala sa langit. Kaya sinabi, nangagsilapit na nga kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Pag-ingatan ninyong kayo, huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatana ng mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatana na nagsisiholay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Amen po ba? Kaya pag-ingatan natin yung lahat ng mga nakakarinig nung ibinabalita at ipinapahayag na kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos. Ano po? At ito naman, transparent naman ito. Nasusubaybayan nyo kami at talagang mababasa naman natin ito sa mga Bible natin, yung napapakinggan at napapanood nyo. Amen po ba? Amen. Pag-ingatan ninyo kayo huwag tumanggi siya nagsasalita sapagkat kung hindi kayo makakatalikod sa mga maling aral ng sanlibutan, ang mga nagsitanggi siya nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa ay lalo pa kami hindi makatatakas sa nagsisihuwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Nakuha po natin, naunawaan natin. Amen. Paano pa tayo makakatakas kung dito lang sa nagbabalita sa atin sa sanlibutan tinanggihan natin? Paano sa pagparito ng Panginoong Jesucristo makaka-escape pa ba tayo sa kinagis na nating walang kabuluhang aral ng sanlibutan? Unawain po natin kasi binabalita na yung kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Talikuran na natin yung pasimulang aral ng sanlibutan. Huwag na natin tanggihan yung nagbabalita dahil wala namang bayad ito. Ang kabutihan niya rito iligtas tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, kundi ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Paano kung pumarito na yung ating tagapagligtas? Paano pa tayo makatatakas sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan? Dahil kung dito lang sa nagbabalita, tinanggihan yun Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin yung pagkakarilata o pagbubulay-bulay natin bawat isa?
Amen. Wala pong bayad ito. Pakikinabangan nga ng ating mga kaluluwa ito. Kaligtasan ng kaluluwa natin eh. Na ang tinig na yaoy nagpayanig noon ng lupa, datapot ngayon nangako siya na nagsabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Amen po ba tayo? Saan po ba yayanigin? Sa lindol po ba? Hindi po. Sa aral, yayanigin niya. Hindi lang ang langit, kundi maging ang lupa. Yayanigin niya ang paniniwala ng marami dito sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Siya po ang yayanig, ano? Kaya walang kakayahan ng tao eh. Kundi magpakumbaba tayo sa panahon ng kawakasan at talagang unawain natin na ang kaharian ng Panginoon Diyos eh, yung mga gaganap at maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol sa atin na mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako na ang pangako sa atin ay buhay na walang hanggan na iniintay natin na kung siya ay mahayag sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Naniniwala ba tayo sa sinabi ng ating tagapagligtas sa bawat individual na nakakarinig ng kanyang tinig na hindi pa na sa sayon ang tinig ng pakaka? Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Nagagalak kong maghintay na binibigyan tayo ng basbas bawat isa sa paghihintay natin. Na may katiyakan yung paghihintay natin, may katiyakan yung selebrasyon natin. Kaya ito yung araw ng Sabat na napakadakila at napakadalisay na pamamahingi. May iniintay tayo matutupad sa atin sa muli niyang pagparito eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung kalagayan ng bawat individual na iglesia na meron tayong talagang napakadalisay na paniniwalaan na matutupad sa atin bawat isa. Naunawaan natin kalagayan ng bundok ng Sayon na ang foundation nito ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Ito po ang foundation ng bundok na Sayon. Kaya sa mga gumagamit ng Sayon, beware, ano po? Beware. Yung tunay na itinakda, participant ng Panginoong Jesucristo, saksi siya na binuhay na maguli in the third day. Amen po ba? Yan po ang kalagayan ng bundok ng Sayon. Sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tayo hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan dahil ang sinasamba natin ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nangyari po yan, pinatunayan niya ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Acts chapter 17 verse 31. Pakibasa po natin para tumatag, tumibay sa puso't isip natin, yung napakinggan natin, napanood natin, na pinangaral ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos na walang bayan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Lucas chapter 22 verse 29 up to 30. Ito na po yung kanina nasa head tayo, kayo nasa body na tayo ngayon, nasa mga banal na apostol na tayo. Nawain po natin mabuti yung ating napapakinggan sapagkat talagang ang panahon ng kawakasan ay mapanganib. At kayo'y inihalal kong isang kaharian na gaya ng magpagkahalal sa akin ng aking Ama. Kung paano inihalal ang Panginoong Jesucristo ng kanyang Ama, inihalal din niya yung kanyang kaharian na katulad ng paghalal sa kanya ng kanyang Ama. Naunawaan po natin, nakopya natin, nag-gets natin. Sabi niya dito, at kayo'y ihahalal kong isang kaharian na gaya nga ng paghalal sa akin ng aking Ama. So, bawat yung individual na participant na magiging kaanib ng Panginoong Jesucristo sa paniniwalang espiritual, ano po, kung paano siya inihalal ng kanyang Ama,
Yung kaharian niya, inihalal din niya na katulad niya. Amen po ba tayo doon? Amen. Amen. Kasi nung inihalal siya nung kanyang ama, pinatunayan nung kanyang ama, nung buhayin siya pag-uli in the third day. Eh di tayo bang kaharian niya na inihalal niya, na sinabi niya magiging katulad tayo eh. Kumahayag siya sa alapape, mahahayag din tayo katulad niya. Di ba inihalal siya ng kanyang ama na maging espiritu siya? Di ba tayo ang bunga sa pagkapanganay na nagpupulong, na nakatala sa langit, na pinasakdal niya sa paniniwala? Di ba kumahayag siya, magiging katulad niya tayo? Kaya kung paano siyang inihalal eh, gayon din yung kaharian eh, inihalal niya na katulad niya. Amen po ba tayo doon? Amen. Napakadakila ng pananampalataya at pag-asa at pag-ibig. Na ito yung magre-rema sa puso't isip natin na habang tayo'y naglalakbay eh, meron tayong inaasam-asam na kumahayag siya eh. Meron tayong napakinggan na pinaniwalaan natin na kung paano siyang inihalal ng kanyang ama eh, yung kanyang kaharian eh, iahalal din niyang katulad niya. Amen po ba tayo? Amen. Na kung siya mahayag sa alapaapi, mahayag din tayo sa isang mata na katulad niya. Dahil tayo ang kaharian niya, na siya rin ang bumanggit ng pangalan ng kanyang kaharian, na natupad ang hula ng mga banal na propeta, nagkaisa sila ng hula na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay itinala na sa langit, na ang kaharian niya rito, mga iglesia na umaalalay, inihalay niya katulad niya. Amen po ba? Amen. O, di may katiyakan tayo kung mapaparito siya. Sa pagpupulong natin eh, may inaasahan tayo bawat isa na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba tayo? Amen. Naramdaman natin yung basbas ng ating tagapagligtas. Yung anointing ng Holy Spirit. Naramdaman natin yung presensya na ang pintuan ng banal na bundok ng Sayon ay bukas araw at gabi. Nationwide, worldwide. May karakter. At ang karakter ng banal na bundok ng Sayon ay forever and ever. Everlasting character. Dahil ang naglagay at gumawa ng karakter na tinutupad natin eh, yung hukom ng mga hukom at hari ng mga hari, yung ating manunungo sa tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Na ang nakalagay sa foundation niya, ang Diyos ay pag-ibig, may pag-asa yung mga tinawag na nabubuhay sa pananampalataya. May pag-asa sa pag-iintay na pumahayag na siya sa alapaapi. Sa isang pate, may pinaniwalaan tayong sinabi ng ating tagapagligtas na mangyayari sa atin sa panahon ng kawakasan habang nagpupulong tayo. Wow, napakadakilang preparasyon ng foundation ng Panginoong Jesucristo na nakatala sa langit ang banal na bundok ng Sayon sa pagpupulong natin sa panahon ng kawakasan. Nakagagalak po. Amen po ba? Amen. Nakuha na natin at kayo'y iahalal kong isang kaharian na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking ama. Verse 30 ng Lucas chapter 22 verse 29 up to 30, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko, at kayo'y magsiupo sa mga luklukan ng inyong huhukuman ang 12 angkan ng Israel. Wow, nakagagalak ano? Ang bundok ng Sayon, ang bahay ng Panginoon Diyos, ano po? Ang ginamit na huhukom sa 12 angkan ng Israel. Amen. So, kunin natin yung reference, ano po? Dito rin, ano po? Lucas chapter 20 and 29 verse 30. Punta na tayo dito sa verse 30. Ito yung reference. Matthew chapter 8 verse 11. Pakisubaybayan niyo po kami. Pakitingnan natin doon sa reference ng Lucas chapter 22 verse 30. Ito po yung reference, Matthew chapter 8 verse 11. Ayan. Para maliwanag po sa atin na nadidinig nyo rin yung reference na pinaghuhugutan ko nung pinapahayag sa inyo. Amen po ba? At lalong pinagtitibay sa atin ang paniniwala upang tayo ay makapaghintay na naaaliw tayo
ano po, at may pag-asa sa pag-iintay na sa mga nangyayaring mga kalamidad sa buong mundo, may inaasam-asam tayong iniintay na kung mahayag na siya mahayag din tayong matulad niya. Papawiin niya takot natin sa nangyayaring kalamidad sa buong mundo. Dahil siya yung tumawag sa atin na gawin natin siyang kanlungan at sandigan, kaya sinasabi niya, I am the light of the world, I am the bread of life, I am the anchor of our faith. Amen po ba? Nakukuha niyo akla ng ating pananampalataya, ang Panginoong Jesucristo, the author and finisher of our faith. Matthew chapter 8 verse 11, ang reference ng Lucas chapter 22 verse 30. Ano po ang sinasabi diyan sa Matthew chapter 8 verse 11? At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silangan at kanluran at magsisipong kasama ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. To God be the glory. Nakita nyo, naunawaan natin kung saan nanggagaling yung pagiging angka ng lahi ng mga banal. Sa angka ni Father Abraham, the father of faith, sa angka ni Isaac at ni Jacob. Amen po ba? Amen. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silangan at kanluran, timog at hilaga, at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ano po ba ibig sabihin ng magsisiupo? Ipamumuhay natin ito, yung katwiran ng patotoo. Uupuan natin yung aral, ipamumuhay natin yung aral. So, naunawaan natin yung hiwaga, yung malalim na grama. Maraming manggagaling sa silangan, kanluran at magsisipong kasama ni Father Abraham, the father of faith, si Isaac at si Jacob sa kaharian ng langit. Nakukuha po ba natin, nag-gets natin yung information ng ating pananampalataya? Amen. Ito pa po yung pinakamatibay at nagpapatatag sa atin ng Matthew chapter 19 verse 28. Kaya po yung mga iniimbitahan automatic sa pakikinig sa paniniwala, sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas automatic nagkaroon ng pagsinag sa paniniwala ng espiritual. Mga taong bago tayo, nilikha niya tayong taong bago sa paniniwala ng espiritual. Dahil ang katayuan ng banal na mundong ng sayon mga isinilang sa katwiran ng patotoo. Kaya tayo mga taong bago sa katwiran ng patotoo. Ano po? Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung katayuan ng mundong ng sayon, mga new creature ang pagpupulong. Magamat tayo nasa naman sa spiritual, purified, new creature tayo. Kaya, mga bagong tao tayo sa paniniwalang spiritual. Amen po ba? Amen. Wala na tayo sa old image, Nasa new image of God tayo in the name of Jesus in the resurrection. Mga new creature tayo sa pagpupulong natin ng araw ng Sabat. Makagagalak po yung transformation na binigay sa atin, Pag pinaniwalaan natin yung ating pagpapagligtas talaga madadama natin yung anointing ng Holy Spirit na talagang basbas tayo. Amen po ba? Amen. Inordinahan tayo, pinatunayan tayo, ipakikilala tayo sa buong sanlibutan ang banal na pundok ng sayon kalimutan ng mga iglesia na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. I-convert tayo sa paniniwalang espiritual. Sa pag-iisip po ng Panginoon Diyos yan. At tayo naman may pag-iisip ng ating tagapagligtas na si Jesucristo dahil siya yung tumawag at tumira at pumili sa atin. Amen po ba? Amen. Matthew chapter 19 verse 28. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian,
Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. Ano po ba inupuan natin ditong 12 na sinasabi dito? Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. Ito po yung 12 apostol na inordinahan niya, na nangaral, at tayo naman ngayon yung uupo sa katuwiran niya, na mga saksi niya tayong tapat, na binuhay siyang magmuli in the third day. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Tignan nyo, sa pagbabagong lahing espiritual uupuan natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Ipamumuhay natin ito, ipapahayag natin ito sa buong mundo, na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig, ipapangaral yung kabutihan at kagandahang loob niya, magpakailan-kailan pa man. Papangaral natin yung ginawa niya, na binuhay niya yung buktong ng anak upang tayo magkaroon ng halimbawa na paniniwalaan na mga nagpapatotoo tayo na binuhay siyang manguli in the third day. Tayo yung tinatakan niya ng patotoo sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na sa pagbabagong lahi, tayo yung mga taong bago, mga isinilang sa katwiran ng patotoo sa paniniwalang espiritual. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kaluran, timog at tilaga. So nakagagalak po na isang napakadalisay at napakadakilang celebration ito na inaalala natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan sa atin ng ating tagapagligtas. Tayo yung kaharian niya na itinayo. In book of Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Naunawaan natin kung ano larawan ng tagapagligtas natin na napakita sa atin, naunawaan natin. Espiritu po siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Kaya nga, itinayo niya ang Zion. Tayo po yung mga iglesia na Zion na tinawag niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin yung grammar ng Panginoon Diyos kung magsalita siya sa mga banal na propeta. Naunawaan na po natin. Pero ito, yung mga iglesia, tinawag niya Zion. No? Tayo gaganap nito, tayo tutupad dito. At kayo inihalal kong isang kaharian na gaya ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. Sapagkat itinayo ng Panginoon ang Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung itinayo ng Panginoon na nagse-celebrate ng araw ng Sabat? Naunawaan po natin yung maluwalhating iglesia na walang dumis at kapintasan o kulubot man, na ang nagtayo sa atin yung humirang sa atin, yung pumili sa atin. Siya din ang nagbigay ng pangalan sa kanyang banal na bayan na sariling pag-aari, na banal na bundok ng Zion, na iniahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin sa madilim na sanglibutan upang maliwanagan na ang madilim na sanglibutan. Maliwanagan na ng katotohanan ang buong sanglibutan. Amen po ba? Siya rin ang nagbigay ng pangalan doon sa mga iglesia, sa mga Zion na tinawag niya na alalahanin na natin yung patotoo. Individual tayo na nangalat sa buong sanlibutan, may mga relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. May hinihintay tayong pag-asa na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. So napakadakilang revelasyon sa mga itinakdang tagapagmana ng ating tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na iniimbitahan na tayo at mapangalit na ang panahon ng kawakasan. Naramdaman natin yung pagbubulong ng maluwalhating iglesia, na ang katayuan ay mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung inihalal na kaharian, na sinabi ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin kung paano tayo, kung paano siyang inihalal ng kanyang amay. Yung kanya namang kaharian iyahalal din niya na gaya ng pagkahalal sa kanya ng kanyang ama. Naunawaan natin na Espiritu yung ating tagapagligtas na pinaniniwalaan. Amen po ba? Na kung mahayag siya, mahayag din yung kaharian niya na katulad niya. Amen po ba? Amen.
Nagagalak po mga kapatid at mga kaibigan sa lahat ng mga tao sa buong mundo ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Yung nag-iimbita po ang gawin natin kanlungan, yung nag-iimbita ang ipanguhay natin yung kanyang sinabi sa atin, ano? At nang tayo makatyak sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo mga natitira na mga nalalabi na sa isang kisap patay, babaguhin niya na maging katulad niya. Do you believe the Word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Napakadakilang selebrasyon po nito ibinigay sa ating, inihanda sa ating lahat. Kaya wala pong bayan ito. Pero talagang overwhelming ang pag-ibig niya, nationwide, worldwide. Ako'y nananampalataya. Nasa sariling kalooban ng Panginoon Diyos, na sa pamamagitan ni Jesucristo, magiging bulong-bulungan ng lahat ng mga bansa ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na nakatala sa langit. Magiging headings po ito sa social media. Dahil yung kanyang ministeryo ang itinakda niya na forever and ever. Everlasting ministry. Matutupad po yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mika. Nakagahari ang Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Zion ngayon at magpakailan-kailan pa man. Ako po'y nananampalataya na sa panahon ng kawakasan, siya po ang magpapakilala ng kanyang mga itinakda at patutunayan niya na yung mga itinakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako ay mga nakatayo sa paghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na ang anointing ng Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection ay nahayag na sa buong sanlibutan. Dito lang po sa banal na bundok na Zion, mararamdaman natin ang kapanatagan at kapayapaan ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin yung Matthew chapter 19 verse 28. Lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi sa Panginoong Jesucristo. Uupuan natin yung katwiran ng patotoo. 1 John chapter 2 verse 26 up to 27. Ito po, lagi ko itong lagi niyang ipinapaalala sa akin to dahil talagang sa panahon ng kawakasan, natupad na yung pinaalala niya sa mga banal na apostol na maraming paparito sa pangalan niya, nagagamitin yung pangalan niya. Amen po ba? At ito po isinulat ni Apostol Juan sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako na umaalala ng kanyang sinabi sa atin na itatako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang mamuli. Amen po ba? Nangyari po ito at pinatunayan ito sa buong sanlibutan. Sinabi sa aklat ni Juan na isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Tignan niyo po, isinulat dito ni Apostol Juan sa mga iglesia sa buong sanlibutan. Dahil meron paparito na magliligaw sa aral. Amen po ba? Amen. At hindi na bago, dahil sa panahon pa lang ng mga banal na apostol, nung kasama nila yung ating tagapagligtas, sinabi na sa kanila na maraming paparito sa pangalan niya at magdaraya ng pangangaral. Amen po ba? Amen. At pagdating na dito sa 1 John chapter 2 verse 27, at tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan nyo, may tinanggap tayo sa ating tagapagligtas na tumatahan sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo.
Sa Kanya natin tinanggap yan nung tawagin tayo. Amen po ba? Amen. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po ito. Yung katwiran ng patotoo. Nahayag po ito sa buong sanlibutan. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Kaya nga, may papalayong guro ng mga guro na tumawag sa atin na paglalagakan natin ng paniniwala hindi tayo pwedeng turuan ng sino man lilitaw at paparito sa pangalan niya. Amen po ba? Amen. Dahil yung guro natin, nag-alay ng buhay sa atin na kanyang mga tupa. Tayo ang kanyang pinapastulan Tayo ang ginawa niya ng matuwid na aral na paniniwalaan Amen po ba? Amen. Yung ating tagapagligtas ang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin Kaya ngayon, nakikilala natin yung ating tagapagligtas na nag-alay ng buhay sa ating lahat. Siya lang ang paglalagakan natin ng paniniwala at pagkilala. Nasaksi tayo na binuhay siya magmuli. In the third day, at siyang totoo at hindi kasinungalingan, nangyari po yan. Amen po ba? Amen. At kung paano kayo tinuruan, ito ay gayong kayong manahan sa Kanya. Tingnan niyo po. Unawain natin. Yung aral hanggang ngayon nagtuturo sa atin at manahan tayo doon sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. At ngayon, bumungki yung mga anak, manahan kayo sa katwiran ng patotoo upang kung siya mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Naunawaan po natin, manahan tayo sa katwiran ng patotoo upang kung siya paparito huwag tayong mapahiya sa harapan niya. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid, kamanggagawa sa ministeryo ng bundok ng Sayon, ng mga saksi na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day? Manahan tayo sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa sangkalangitan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. First Peter chapter 2, verse 9. Iminumulat na tayo sa katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan, upang panatili tayong tapat sa pag-iintay at pagbabantay natin na datnan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Sinasabi po dito sa aklat ni Apostol Pedro na siyang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, na siya ang sumaksi sa hula ng mga banal na propeta, na isinulat niya sa aklat ni Pedro yung lahat nung nagbigay ng katuparan na hula na nagpapatatag at nagpapatibay sa mga individual na mga iniimbitahan na magiging participant ng Panginoong Jesucristo. 1 Peter chapter 2, verse 9. Pero babasahin ko muna yung verse 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Ito ang nilalaman ng mabuting balita. Ano po? Ito ang nilalaman ng banal na kasulatan. Narito aking inilagay sa Sayon ang isang batong panulo na pangulo, hirang, mahalaga. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ito po, narinig nyo na kanina. Ang naniwala sa Panginoong Jesucristo ay naniwala sa kanyang Ama. Ang naniwala sa bugtong na anak ay naniniwala sa nagsugo sa bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Nagagalak to, mga kapatid at kaibigan, napaka-purified na pagpapahayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nararamdaman natin yung pag-ibig niya na ayaw niya tayong mapahamak. Amen po ba? Amen. Wala siyang itinatangi, hindi niya tinitignan yung karangalan kung ano man ang meron tayo. Ano po? Ang tinitignan niya, magpasakot tayo, ipasakot natin yung puso natin at paniniwala sa hula ng mga banal na propeta
na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. At ngayon ay nahayag na sa social media, transparent, ano po, walang bayan. Ito po, dadako na ako sa chapter, 1 Peter chapter 2 verse 9, tatagpuan kayo isang lahing hila, isang lahing pinili, ano po, isang lahing makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang sariling pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kabilagilalas na kaliwanagan. Naunawaan po natin, ipapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Nakilala natin yung tumawag sa atin yung pinaglilingkuran natin Yung sinasamba natin ngayon, espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kung mahayag siya sa alapaap, tayo namang hinirang at tinawag niya at pinili niya na inihalal niyang kaharian na matatag at di matitinag, na inihalal tayo na katulad niya. Naunawaan natin mga kapatid at mga kaibigan, kapwa ko mananampalataya at manlalakbay. Nakikipamayan lang tayo sa mundo, hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayo. Naunawaan po natin na kung mahayag siya sa isa't isang mata, mahayag din tayong katulad niya. Kung espiritu yung nagbunga sa atin, ang bunga rin ay magiging espiritong katulad niya. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo ang bunga sa pagkapanganay Amen po ba? Amen. Maliwanag na po sa atin yung napakinggan natin na ipinangaral yung lahat ng sinabi ng kanyang amo sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sa atin ito ngayon pinagtitibay. Amen po ba? Amen. Sa atin ito ngayon pinatatatag yung katwiran ng patotoo. At napakarami pang sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ipinakita sa kanila sa mga vision na sa silangan sa bansa ng Pilipinas, sumasamba sila. Nakagagalak dahil sa mga katulad natin na iniimbitahan na sa bundok ng Sayon, tayo ang existence na sasamba sa espiritu at katotohanan na dito sa bansang Pilipinas natupad ang hula ng mga banal na propeta sa pulo ng mga dagat, luluwalhati ng Diyos ng Israel. At ang lumuluwalhati sa Diyos ng Israel, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na inirecord na sa langit. Amen po ba? Amen. Specific na po yan. Deklarado na po ang Panginoon Diyos dyan. Nilagdaan na yan. Itinalaga na po ang banal na bundok ng Sayon. Kaya po tayo ang bayang banal na sarili niyang pag-aari na pinili at hinirang niya. Amen po ba? Amen. So maliwanag na po sa atin yung napakinggan nyo, na paniniwalaan natin mga kapatid at kaibigan. So darako po ako sa vision, sa pangwakas na inia-apply natin sa paniniwalang espiritual na nagpatatag at nagpatibay sa lahat ng mga nakarinig ng katotohanan na ipinangaral sa social media, ang kapuspusan, ang kaluwalhatian at pag-ibig ng Panginoon Diyos na ito'y natin Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Ang sabi nung nag-imbita sa atin dito, ano po, talagang malalasahan natin at maunawaan natin yung imbitasyon niya na bilang tao ginagamit lang niya kung kasangkapan upang ito'y ipahayag ko sa buong mundo na ang layunin niya ay talagang sa lahat ng mga bansa upang tayo naman ay ingatan niya at italaga niya na kaharian na matatag at matibay na nagsisipag-intay tayo ng katuparan ng kanyang pangako sa atin na sa muli niyang pagparito, tayo yung mga isinate niya, tayo yung mga refugees na iniredeem niya dito, tayo yung bayan niya na inirestore niya, na tinawag niya na banal na bundok ng Sayon. Ang sabi niya sa imbitasyon sa ating lahat, na namamahinga na ng araw ng Sabat at nangingilin at napupot at nagsisisi na sa walang kapuluang aral ng sanlibutan, ang sinabi niya sa atin dito, at narito, madali na akong pumaparito. May assurance yung mga iniimbitahan sa pagpupulong natin. Sinabi ng ating tagapagligtas, madali na siyang paparito dahil meron ng gumaganap ng
patotoo na ginawa niyang halimbawa na maghahatid sa atin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Sakto po tayo, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So meron tayong headings na tinupad na hula at may body tayo na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa imbitasyon sa mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan. Amen po ba? Kapayapaan po ay sumaating lahat sa panahon ng kawakasan in the name of Jesus in the resurrection. People of Zion, maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, followers, participant ng Panginoong Jesucristo. Nasama-sama na tayo maghintay at magbantay at magpuyat at maghintay sa muli niyang pagparito na tayo na nag-iimbita sa atin na tayong lahat ay nagkakaisa ng pag-iisip at paniniwala na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya magmuli. Nag-iintay tayo ng katiyakan na kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong kalarawan niya. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan sapagkat sa atin ay patuloy na dumadaloy ang kasaganaan at kapuspusan ng kaluwalhatian ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Na kung ating iingatan mga kapatid at mga kaibigan, tunay nga na tayong lahat ay magiging bahagi ng isang banal na bayan na pinaglaanan ng tahanan ng Diyos sa sangkalangitan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong mga galak na magtaas ng dakilang awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy natin ipahayag mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong mga kapatid na magtaas ng dakilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama na puspos ng katapatan, ng kahabagan, ng pag-ibig, ng kapayapaan at kaluwalhatian, tunay nga Panginoon na ang aming pagpupuri ay sumaiyo sa iyong banal na looban. Amen. Nagagalak kami Panginoon sapagkat ang mga bagay na sinilita mo sa aming mga magulang, ikaw ay nananatiling tapat upang kami ngayon sa nadinatna ng katapusan ng sanlibutan, tunay nga na matupad sa amin ang mga bagay na nasusulat na pinatutuhanan ng aming mga kapatid ng mga banal na apostol. Amen. Salamat Panginoon sapagkat dumating ang panahon at pagkakataon na ang salita mo ay dumaloy sa buong sanlibutan
na sa pamamagitan ng katwiran mo sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo, ito'y mahayag sa puso't pag-iisip ng aming mga kapatid at mga kaibigan at magkakaroon na ng isang dakilang kapayapaan sa aming puso at sa aming mga isipan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sa iyong banal na paghahanda sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng isang dalisay na pananampalataya na patuloy mong ginagawad sa amin at sinasaysay ng iyong mga lingkod na hinirang upang ito ay madinig na ng lahat ng mga tao na nananahan sa buong sanlibutan. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na naglalagak ng aming pagtitiwala sa iyong banal na kapangyarihan, ayon sa iyong banal na kapamahalaan. Ikaw ang tumatawag, ikaw ang pumipilit tumihirang ng sino mang tao na magiging bahagi ng iyong banal na bayan, ng iglesia ng banal na bukod ng sayo. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na nagtataas ng mga awitin ng pagpupuri at pag-iwalhati sa iyong pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.